Kwento tungkol sa lalaking hindi niya mahal ang babaeng pakakasalan niya. Pero nang matagpuan niya ang isang simpleng babae sa tabing dagat, isang ngiting walang halong pagpapanggap, doon nagsimulang kumaba ang puso niyang matagal ng tahimik. Sa pagitan ng yaman at pag-ibig, kailangan niyang pumili. At sa bawat hampas ng alon at ihip ng hangin, mas lalong lumilinaw kung sino ang tunay na tahanan ng kanyang puso. Umaga pa lamang, ngunit masyado nang abala ang buong mansyon ng mga madrigal. Ang mga kasambahay ay nagmamadaling linisin ang paligid, habang ang mga kusinero ay abalang naghahanda ng agahan para sa pamilyang halos hindi naman sabay-sabay kumakain. Si Leonardo Madrigal ay nakatayo sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng mamahaling suit, itim na, nanggaling pa sa Italy. Ngunit sa likod ng perpektong itsura ay isang pares ng matang pagod. Hindi sa trabaho, kundi sa pakikipaglaban sa damdaming hindi niya maamin. "Leo," tawag ni Isabel mula sa pintuan. "Ready ka na ba para sa interview natin mamaya? Sina mama at papa excited na raw makita tayong dalawa sa TV." Ngumiti si Leo, ang pamilyar na ngiti na sanay na siyang isuot. "Oo, ready na." Sa isip niya, hindi siya kailanman naging handa. Hindi para sa interview, hindi para sa kasal, at lalong hindi para sa buhay na hindi niya pinili. Habang nagmamaneho papuntang TV studio, dahan-dahan niyang tiningnan si Isabel. Maganda ito, walang duda. Matangkad, edukado, matalino. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ito, wala siyang nararamdaman kundi pagkagapos, parang isang ibong ikinulong sa gintong hawla. Samantala, sa isang maliit na bayan sa San Felipe, ay abala rin si Aliana Cruz sa paglalako ng kaniyang mga inihandang kakanin. Dala niya ang maliit na tray ng suman, kutsinta at bibingka. Sa bawat ngiting ibinibigay niya sa mga suki, pilit niyang tinatabunan ang pagod at lungkot. "Aliana, anak, huwag mong kalimutan yung gamot ng nanay mo, ha?" Paalala ng matanda niyang ina. "Opo, Nay. Bibili po ako pagkatapos kong maglako." Tahimik ang buhay nila, puno ng pagsubok, pero masaya. Sa simpleng kubo, sa may tabing dagat na sumasalubong sa kanila tuwing umaga, naroon ang tahanang puno ng pag-asa. Walang kaalam-alam si Aliana na sa araw ding iyon, ang kanilang landas ni Leo ay unti-unti nang pinaglalapit ng tadhana. Habang kinukunan ng kamera si Leo at Isabel, nagsasalita siya ng mga salitang ni hindi niya alam kung totoo. "Kami ni Isabel ay matagal nang magkaibigan. Mahal ko siya. At excited na akong simulan ang buhay namin bilang mag-asawa." Nakangiti si Isabel, tila totoo. Ngunit sa sulok ng mata ni Leo, nakita niyang hindi lang siya ang nagkukunwari. Pareho sila. Pagkatapos ng interview, hindi na siya sumagot sa tawag ng kanyang ama. Hindi siya nagpaalam sa fiancé. Sumakay siya ng sasakyan, pinaharurot ito, at nagmaneho ng walang direksyon. Hanggang sa makarating siya sa isang bayang ang pangalan, ay ngayon niya lang narinig. San Felipe. At doon, sa isang tabing dagat, sa isang simpleng kubo, sa isang tray ng suman at bibingka, matatagpuan niya ang simula ng lahat. Mainit ang sikat ng araw sa San Felipe. Kumikislap ang tubig dagat sa tanghaling tapat, at ang hangin ay may halong alat at amoy ng sariwang isda. Tahimik ang paligid maliban sa alon na banayad na humahampas sa dalampasigan. Nakatayo si Leo sa may buhanginan, nakasuot ng simpleng polo at pantalon. Hindi bagay sa kanya ang ganitong kaswal na ayos. Pero sa unang pagkakataon, parang mas magaan ang kanyang pakiramdam. Parang mas siya. Bitbit niya ang ilang personal na gamit at isang matagal ng pangarap na makatakas sa gulo ng kanyang mundo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal mananatili rito. Ang alam lang niya, kailangan niya ng pahinga, sa lahat, pati sa sarili niya. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang babaeng nakasombrerong pamaypay, may dalang tray ng kakanin, at masayang nakikipag-usap sa mga bata. May kakaiba sa kanya. Hindi ang ganda, bagamat mapapansin mong may taglay siyang kagandahang hindi pinilit, kundi ang tila liwanag sa mga mata nito habang ngumiti. "Kuya, bibili na po ba kayo? Mauubos na po ang kutsinta." Masayang sigaw ng batang babae habang hawak ang laylayan ng babae. Tumawa ang babae. "Hay naku, Talia, hayaan mo si kuya.
Baka hindi mahilig sa matamis. Napalingon si Leo. Kutsinta ba yan? Tanong niya. Nagulat si Aliana nang marinig ang boses niya. Malalim, matigas, ngunit tila may pagkalambot sa dulo. Opo, sir. 20 lang ang 3. Gusto niyo po ba tikman? Lumapit siya, tiningnan ang tray. 20 lang? Sa Maynila? Hindi ka makakabili ng ganito sa presyo na yan. Ngumiti si Aliana. Hindi po ito Maynila. Napangiti. Rin si Leo hindi niya napigilan. Tama ka. Kinuha niya ang 3 kutsinta. Iniabot ang 100. Wala akong barya. Sorry. Walang problema. Sandali lang at kukuha ako ng sukli. Ayaw mo na. Consider it tip. Tumango si Aliana pero kita sa mga mata niyang nag-aalangan. Hindi siya sanay sa ganitong kalakaran. Yung tipong ibinibigay ng may kaya na parang alok ng kabutihang di inaasahan, ngunit may laman na di niya pa mabasa. Salamat po! Ingat kayo, sabi niya. Saka muling naglakad palayo kasama ang mga batang parang anak-anakan na niya sa baryo. Naiwan si Leo na nakatingin sa kanyang likuran. Hindi niya alam kung anong meron sa babaeng iyon. Pero parang may kung anong iniwan ito sa kanya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Kuryente ng posibilidad. Pagbalik niya sa maliit na hotel na tinutuluyan niya, hindi niya mapigilang mapaisip. Sino siya? Hindi niya alam ang pangalan nito, hindi niya alam kung may asawa, kasintahan, o kung gusto lang ba niyang manahimik sa buhay. Pero ang 1 minuto, nilang pag-uusap ay mas totoo kaysa sa 3 taon ng pagiging magkasintahan nila ni Isabel. At sa gabi ring iyon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, hindi niya binuksan ang cellphone niya. Hindi niya sinagot ang mga tawag mula sa Maynila. Ang tanging tanong sa isip niya, makikita ko pa kaya siya bukas? Lumipas ang ilang araw mula nang una silang magkita. Tuwing umaga, sadyang naglalakad si Leo sa baybayin. Umaasang muli niyang makikita ang babaeng may tray ng kakanin. At tuwing tanghali, hindi siya nabibigo. Sa 3 araw, siya na ang unang bumate. Aliana, di ba? Nagulat si Aliana, bahagyang ngumiti. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Narinig? Kunoong tinawag ka ng isa sa mga bata. Talia yata? Tumango si Aliana. Oo, anak siya ng kapitbahay namin. Gusto mo bang umupo sandali? Nagatubili siya. Pero may kung anong puwersang nagtulak sa kanyang sumang-ayon. Umupo silang dalawa sa ilalim ng isang punong niyog, habang ang alon ay naglulunoy sa buhangin. Hindi ka taga rito, ani Aliana. Obvious ba? Tanong ni Leo sabay tawa. Hindi bagay sa'yo ang tsinelas mo. Tugon niya na may biro. Natawa si Leo. Tama ka. Hindi rin bagay ang buhay ko sa akin. Napatingin si Aliana. May bigat sa tinig ng lalaking ito. Tila may pinangangalagaan, pero unti-unti na ring bumibitaw. Hindi lahat ng bagay kailangang pagtiisan, mahinang sabi ni Aliana. Pero paano kung yun ang inaasahan ng lahat sa'yo? Piliin mo kung ano ang gusto mo. Hindi mo mabibigyang saya ang iba kung hindi mo kayang pasayahin ang sarili mo. Hindi pa niya alam, pero sa sandaling iyon, nagsimula nang mabasag ang mundo ni Leo. Linggo ng hapon, abala si Aliana sa pagtuturo sa mga bata ng libreng klase sa ilalim ng puno. Hindi sinasadyang mapadaan si Leo at tumigil sa di kalayuan, pinapanood ang babae. Masigla, masigasig, at mas makulay kaysa sa alinmang painting na nakita niya sa art gallery. Pagkatapos ng klase, tinulungan niya si Aliana magligpit. Bakit mo ginagawa to? Tanong niya. Kasi walang ibang gagawa, sagot ni Aliana. At ayokong habang buhay puro paghihintay na lang ang alam ng mga batang to. Hindi ka ba napapagod? Lahat naman napapagod. Pero ang tanong, sulit ba yung pagod mo? Sagot ni Aliana habang nakangiti. Saglit silang nagkatitigan, isang uri ng titig na hindi na nangangailangan ng salita. Sa mga sumunod na linggo, lalong lumalim ang ugnayan nila. Simpleng usapan, tahimik na paglalakad sa baybayin, at mga katahimikang puno ng damdamin. Ngunit, sa likod ng bawat tawa, may bumabagabag kay Leo.
Ang kanyang kasal kay Isabel. Isang gabi, bigla siyang pinuntahan ni Isabel sa San Felipe. Kasama nito ang galit, lungkot, at takot. Leo, ano tong ginagawa mo rito? Pinapahiya mo ko. Nakikiusap ako, Isabel. Alam mong hindi totoo ang relasyon natin. Ginugulo lang natin ang isa't isa. Totoo sa akin to, Leo. Hindi man ako perpekto, pero ikaw ang pinili ko. Hindi kita pinili, Isabel. Pinilit tayo. Nakatayo si Aliana sa di kalayuan. Narinig ang lahat. Hindi siya makagalaw. Ang dibdib niya ay puno ng piraso ng salitang ayaw niyang paniwalaan. Kasintahan, kasal, pinili. Pag-alis ni Isabel, lumapit si Leo kay Aliana. Aliana, makinig ka. Hindi mo sinabi sa akin, mahina ngunit masakit ang boses ng babae. Hindi mo sinabi na may iba ka na pala, na may fiancé o ka na pala. Dahil hindi kita ginustong lokohin. Gusto ko lang ng totoo. Paano ako? Hindi ba ako totoo? Aliana. Umalis si Aliana, hindi lumingon. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Leo, siya'y naiwan sa lugar kung saan hindi kayang bilhin ng pera ang kapatawaran. Lumipas ang mga araw. Bumalik si Leo sa Maynila, kinansela ang kasal. Hinarap ang galit ng pamilya. Pinili niya ang sarili, pero nawala naman ang tanging babaeng nagparamdam sa kanyang buhay. Samantala, si Aliana ay muling niyakap ang katahimikan ng San Felipe. Ngunit ang damdamin ay nanatiling buhay sa bawat alon na sumasalubong sa kanyang mga paa. Hanggang isang araw, habang nagtuturo siya ng tula sa mga bata, may dumating, bitbit ang luma at mukhang ginamit na tray ng kutsinta. 20 ang tatlo, di ba? Sabi ng pamilyar na boses. Napalingon siya. Si Leo. May sukli ka? Tanong niya, may halong biro at luha. Wala, pero may dala akong puso. Tumawa ang mga bata. Tumulo ang luha ni Aliana. Lumapit si Leo, hawak ang kamay niya. Hindi ko na kayang mabuhay sa mundo na hindi ikaw ang tahanan ko. Nagpatuloy ang buhay nila sa San Felipe. Hindi marangya, pero totoo. Si Leo ay nagtayo ng maliit na library para sa mga bata. Si Aliana, tuloy sa pagtuturo. At sa tuwing lilitaw ang araw sa umaga, lagi silang magkasamang nakatingin sa dagat, hindi upang makatakas, kundi upang alalahanin kung saan sila nagsimula. Isang taon matapos ang lahat, ang buhay sa San Felipe ay payapa, ngunit hindi ligtas, sa mga unos, at hindi lang ito tungkol sa panahon. Si Leo ay unti-unting natutong mamuhay ng simple, ngunit may mga araw pa rin na pinapaalala sa kanya ang tanong ng kanyang ama. Tinapon mo ang imperyo natin para sa isang babae. Sigurado, kabang hindi mo ito pagsisisihan? At minsan, kahit hindi niya nais, napapaisip siya, kapag dumating ang hirap, sapat ba ang pag-ibig? Isang gabi ng Hulyo, dumating ang isang malakas na bagyo. Bumaha sa ilang bahagi ng San Felipe. Nalubog sa putik ang mga taniman at nasira ang maliit na silid-aralan na pinaghirapan ni Leo at Aliana. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Aliana, hawak ang kamay ng isang batang umiiyak. Pinilit ni Leo ang ngiti. Aayusin natin, babalik tayo, hindi tayo titigil. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay takot, hindi sa bagyo, kundi sa posibilidad na tama ang ama niya. Paano kung hindi sapat ang pagmamahal kung wala kayong masasandalan? Habang inaayos nila ang nasirang silid-aralan, nahulog ang isang papel mula sa bag ni Aliana. Pinulot ito ni Leo, isang sulat ng alok para kay Aliana na magtrabaho sa isang pribadong eskwelahan sa Maynila. Malaking sahod, mas maginhawang buhay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Leo. May halong sakit sa tinig. Dahil ayokong magduda ka at ayokong iwan ka. Pero totoo rin naman, Leo. Natatakot ako. Hindi ko alam kung ito pa rin ba ang dapat kong landasin. Tumahimik si Leo. Piliin mo kung saan ka mas magiging buo, Aliana. At kahit saan man yon, susuportahan kita. Napaluha si Aliana. Ang sakit ng kalayaan ay minsang mas masakit pa sa pagkakakulong. Pagkalipas ng 2 linggo, umalis si Aliana papuntang Maynila. Masakit para sa kanilang dalawa, pero ito ang tama.
Naghiwalay sila hindi dahil sa kakulangan ng pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangan ng paglago. 1 buwan, 2, 3 buwan. Hanggang isang araw, habang abala si Leo sa pagpipinta ng bagong silid-aralan, may tumawag sa kanyang likuran. Hindi ko kayang maging buo kung hindi ikaw ang kasama ko. Si Aliana. Hawak ang kanyang mga gamit. Hindi natuloy ang pagtanggap sa alok. Tinanggap ko ang sarili kong ikaw ang tahanan ko, Leo. Hindi trabaho, hindi Maynila. Ikaw. Hindi na sila naghiwalay mula noon. Pagkalipas ng 5 taon, itinatag nila ang Alon at Hangin Foundation para sa edukasyon ng mga batang walang kakayahang pumasok sa pribadong paaralan. Ang library ni Leo ay lumaki at naging community center. Si Aliana ay naging principal ng unang libreng paaralan sa buong rehiyon. May anak na silang 2, si Sinta, na pinanganak sa gitna ng isang mahimbing na hapon habang naririnig ang dagundong ng alon sa dalampasigan. Sa huling pahina ng kanilang kwento, habang sila'y nakaupo sa harap ng bahay, magkahawak kamay, walang sino man ang nagsalita, hindi na nila kailangan ng maraming salita. Nahanap nila ang hinahanap ng marami. Pag-ibig na pinanday ng unos, ginabay ng hangin, at iningatan ng alon.